Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ho si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. And our concept is all about blood of Christ. So, ang dugo ni Kristo ay sumisimbolo sa kanyang sakripisyong kamatayan sa krus para sa ating kaligtasan. So, ang dugo na kanyang ibinuhos ay patunay ng kanyang lubos na pagbibigay ng buhay upang tubusin tayo mula sa kasalanan at hatol ng Diyos. So, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay naligtas, napatawad, nalinis at narekonsilya sa Diyos. So, our Bible reading is all about Romans chapter 5 verse 9. Yamang tayo ngayon ay pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalong tiyak na tayo ay maliligtas sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita o pinapakita na ang dugo ni Kristo ang dahilan ng ating pagpapawalang sala at kaligtasan mula sa galit sa Diyos. So, dahil sa ating kasalanan, dapat sana tayong parusahan, ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay napatawad o pinatawad at niligtas. Hindi lamang naligtas mula sa kasalanan, kundi ginawa rin tayong matuwid sa harapan ng Diyos. So, pumunta na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the blood rescues us from the wrath of God. So, dahil sa kasalanan, ang kasangkatawan ay nakatakdang tumanggap ng hustisya at galit ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay iniligtas mula sa parusang ito. So, ang dugo ni Kristo ang nagbigay sa atin ng kapatawaran at bagong buhay. Ito ang tanging paraan upang hindi tayo maparusahan sa ating kasalanan. So, ang dugo ni Kristo ay tanda ng ating kaligtasan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Second is the blood reconciles all things back to God. So, kasalanan ang dahilan ng ating paghihiwalay sa Diyos, ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo ay muling naibalik sa Kanya. Ang dugo kasi ni Kristo ang nagpapadalisay sa atin upang magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. So, sa pamamagitan nito nagkakaroon tayo ng kapayapaan at pakipagsundo sa Diyos. So, hindi na tayo tinuturing kaaway ng Diyos, kundi Kanyang mga anak. Last teaching is the blood recovers our value. So, ang dugo ni Kristo ang nagpapakita kung gaano tayo kahalaga sa Diyos dahil hindi tayo tinubos ng Diyos gamit ang pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, pinapakita nito na walang anumang bagay sa mundo ang kasing halaga ng ating kaluluwa. Dahil tayo ay tinubos ng Diyos, dapat nating pahalagahan ang ating buhay at layunin sa Kanya. So, ang dugo ni Kristo ay nagbigay sa atin ng bagong dignidad at pagkatao bilang mga anak ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is meditate on our great deliverance. So, dapat tayo magnilay sa lawak ng kaligtasan na tanggap natin sa dugo ni Kristo. Huwag nating baliwalain ang sakripisyong ginawa niya para sa atin. Dapat alalahanin natin na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. So, dapat tayo maglaan ng oras upang magpasalamat sa Kanya sa ating araw-araw na buhay. So, wag nating sayangin ang kaligtasan ng ating tinatanggap o tinanggap. Mamuhay tayo ayon sa Kanyang layunin. So, second is bask in the overwhelming love of God. So, isabuhay natin ang katotohanan ng mahal tayo ng Diyos ng walang kondisyon. So, ang dugo ni Kristo ay panunay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So, huwag tayong matakot lumapit sa Diyos sapagkat tayo ay Kanyang tinubos at minahal. So, ang ating pagpapahalaga sa sarili ay dapat nakabatay sa ginawa ni Kristo para sa atin, hindi sa sinasabi ng mundo. Mamuhay ng may kagalakan sapagkat tayo ay pinatawad at tinawag ng Diyos bilang Kanyang mga anak. So, last application is talk to someone today about the blood of Christ. So, wag natin itago ang katotohanan. Ito, ibahagi natin ang mensahe ng kaligtasan sa iba. So, mayroong mga tao sa paligid natin na hindi pa alam ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo. So, ang dugo ni Kristo ay sapat upang iligtas ang sinuman, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. So, maging matapang tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. So, mag-iilaw at instrumento tayo ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang pagmamahal at biyaya. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about how does this devotional about the blood of Christ impact you. So, ang pagkaunawa sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo is dapat magdulot sa atin ng pasasalamat, paggalang at pananampalataya. So, hindi tayo karapat-dapat, ngunit dahil sa dugo ni Kristo,
tayo ay pinatawad, nilinis at inilapit sa Diyos. So ang kaalaman na tayo ay tinubos ng Diyos sa napakataas na halaga ay dapat magtulak sa atin upang mamuhay ng may kabanalan at dedikasyon sa Kanya. So kapag naalala natin ang dugo ni Kristo, dapat tayo lumapit sa Diyos, isuko ang ating sarili at ibahagi ang mabuting balita sa iba. So let's pray. Panginoon Jesus, salamat sa iyong banal na dugo na ibinuhos para sa aming kaligtasan. Pinatawad mo kami, niligtas at ibinalik sa Diyos Ama. Tulungan mo kaming laging maalala ang halaga ng iyong sakripisyo at mamuhay ng may kapanalan at pasasalamat. Gamitin mo po kami upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa iba. Lord God, purihin ka o Diyos sa iyong walang hanggang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.